So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, medyo pagtyagaan nyo na lang po yung boses ko, no? Medyo namamalat pa rin po tayo. Kasi mga ka-Streetwise, no? Hindi ko po talaga kayang palagpasin dahil po tuwan-tuwa po tayo dito po sa ginawa ni General Torre. So dito po, mukhang seryoso po talaga si General Torre na magsampa po ng kaso dun po sa mga taong tumulong kay Kibuloy na itago siya. And actually mga kababayan, nagbigay po ng bilang si General Torre ng kaso. So bali mga 200 po na kaso yung ipa-file po ni General Torre. So ngayon mga kababayan, actually may video pa dito eh. So ganyan po kaseryoso itong kinaharap ngayon ng mga taong tumulong kay Kibuloy. So sa balita muna tayo. Ito galing itong Inquirer. So nabalita ito September 23, ngayong araw lang, ngayong gabi, kanina. Okay. So sabi dito, uh, police ready 200 cases versus Kibuloy protectors. Okay. Sabi dito, no, the police in Davao are preparing at least 200 cases for obstruction of justice, disobedience, and other violations committed by various personalities here who tried to delay or hamper the arrest of Pastor Kibuloy, including those who knew his whereabouts but concealed him from the police before and during the 16-day police operation. So ngayon mga kababayan, kakasuhan po ni General Torre yung mga taong nagtago, especially po sa mga tao na nakakaalam na si Kibuloy po ay nasa kingdom lang pala. So actually marami-rami sila. 'Di ba? Siguro number one na alam po ito ni Torion, ni Atty. Torion. Alam din po ito ng mga ibang mga vlogger. So sila Dada, sila Pambansang Kupal, 'di ba, si Pambansang Loyal. Sino pa ba yung mga nandun? No? Si Oli, nandun din pala si Oli, 'di ba? Tsaka si Bobos Travelers. So ako naniniwala ako na alam ng mga yan na nandun si Kibuloy sa loob pero tinago nila. So, yung mga tao po na yan is kakasuhan po ng obstruction of justice, disobedience, and other various committed. Hindi. Tama. Obstruction of justice tsaka disobedience. Tapos may ibang violations pa, no? So, ngayon mga kababayan, no, hinanap po natin, puntahan muna natin yung penalty. Saan na yan? So, yung penalty pala mga kababayan, no, kung babasahin po natin, no, yung Presidential Decree 1829. So ito po yung penalizing obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders. So ito po ay batas po ni Ferdinand Marcos Sr. So actually mga kababayan, pasok na pasok sila dito sa section 1, letter letter I. So sabi dito, no, giving false or fabricated information to mislead or prevent the law enforcement agencies from apprehending the offender or from protecting the life or property of the victim, or fabricating information from the data gathered in confidence by investigating authorities for purposes of background information and not for publication and publishing or disseminating the same to mislead the investigator or the court. Oh. So, pasok na pasok dito mga kababayan, yung mga nagbigay po ng misleading na information at saka yung nagpatagal po sa takbo ng hustisya. Bobo rin tong mga DDoS mga kababayan eh. Well, ito ang point natin dito, hindi naman talaga pwede na ganun lang yon. 'Di ba? Nagagawa-gawa kayo ng isang illegal na bagay, nagagawa-gawa kayo ng isang labag sa batas, tapos nang walang consequences. Sa tingin ko naman sa dami ng katarantaduang ginawa ng mga Duterte supporter na to, sa tingin ko ito na po yung pagkakataon para naman maparusahan itong mga hinayupak na to. So ngayon, ang nakalagay kasi dito mga kababayan, no, sa PD 1829, ito po ay may pagkakakulong ng prison correctional. So ibig sabihin nun, 6 months to 6 years na pagkakakulong. So sakto yun, di ba?
So, kahit na 6 months lang kayong makulong, para sa akin, okay na yon kasi paglabas niyo ng kulungan, ang tawag na sa inyo, ex-convict. So, ngayon mga kababayan, no, tawa ako dun na. So, ngayon mga ka-streetwise, no, para baka sabihin nyo naman na binubullshit ko kayo, so ito po yung video ni General Torre. Sige. 3, 4, 7 at marami pang mga National Support Unit, especially the CIDG, the Intelligence Group, the Crime Laboratory, at halos lahat tayo, lahat buong PNP ay nagtulong-tulong para matapos ang trabahong iyon at in the aftermath ay sama-sama pa rin tayo na i-home run ito to ensure that Kibuloy and his cohorts will be brought to justice. Sa ngayon, ang hawak lang natin na naipakulong natin si Kibuloy at ang lima niyang co-accused. Sa ngayon ay tutuloy natin para ang iba pang pumotekta sa kanya at mga nagbigay sa kanya ng sanctuary at tumulong para siya ay maka-evade sa batas ng napakatagal na panahon ay atin ding madala sa hustisya at para sila ay managot sa kanilang mga ginawa. So, this morning I just would like to again express my gratitude to the help and the cooperation and the dedication na ibinigay ng bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin, nakiisa upang makamit at ma-home run matapos ng successful ang operations na ito. So words cannot express how much I would like. Words is not enough to express the gratitude that I felt to each and every one of you. That's why, again, ako'y nagpapaabot ng taus-pusong pasasalamat also together with our Chief So yun of the mga Philippine kababayan, no? So National malino Police. po yung sinabi doon ni General Torre na meron silang kakasuhan doon po sa mga tao nag-delay po ng justice para po huliin si Kibuloy. Malinaw naman eh. So ngayon, syempre, alam na natin kung sino yung mga yan. So unang-una, sinabi ko na nga kanina, SMNI. 'Di ba? Sila yung napapakalat ng fake news eh. Sila yung napapakalat ng fake news eh at may mga ebidensya diyan. Tapos si Jason Sa. Oh, tapos si Eleanor Cardona. O tapos si Dada. O si Torion. O alam niyo yung pinakamalupit dito na sobrang malapit talaga na makasuhan, si Dada. Si Dada. Kasi mga kababayan, tanga-tanga din to eh. Nung Senate hearing po kay Bato de la Rosa, andun si Dada. Kausap niya si General Torre. Doon sa hearing tapos doon ko nga nalaman yung totoong pangalan ni Boss Dada eh. Na ano pala pangalan nun, Darwin Salcedo. Kaya pala Dada, ano? Darwin Salcedo pala. O, tapos doon inamin ni Dada na hinarangan niya yung mga pulis. So yun, ebidensya yun. Bobo eh. O, so ngayon mga kababayan, ano na mangyayari ngayon? Eh ngayon mukhang iniwan na kayo nila Kibuloy. Iniwan na kayo ng KOJC. Kasi ito mga kababayan, no, tingnan nyo to. Ito na content ko na to eh. So, notice of KOJC's non-participation in Maisog rallies. So, malamang mga kababayan, dito po sa statement po dito po sa statement po ng KOJC is binibitawan na po nila kung ano man yung mga bagay na meron po sa Maisog Rally at pati na rin po dito yung usaping politikal kasi ang nakalagay dito, di ba, due to many constraints, the Kingdom of Jesus Christ is no longer able to participate in any Maisog rallies. KOJC ministry work in evangelism, which was neglected for a while, is now KOJC the topmost priority and concern. So ngayon mga kababayan, malino po yung sinabi ngayon ng KOJC na ang pinaka-top concern nila ngayon ay yung evangelization. Yung evangelization is recruitment. So ganon. So iniwan nyo na lang sa ere itong mga to. Isipin ninyo pagkatapos nyong gamitin itong mga tao na to, itong mga vlogger na to, itong mga DDS na to, pagkatapos nyong gamitin yan sa propaganda ninyo, bigla nyong iiwanan. Well, actually, gamitan naman po itong mga kababayan. Naniniwala naman akong gamitan ito. Pero ang point natin dito, hindi rin po kasi ginagamit ng mga vlogger na to yung mga utak nila. Isipin ninyo, di ba binayaran kayo ng KOJC, binayaran kayo ng kampo ni Kibuloy para suportahan at protektahan si Kibuloy na merong ginawang heinous crime. Pera lang talaga katapat ninyo. O so ngayon, nasusukol na kayo. Especially, wala nang budget ngayon ng KOJC ngayon kasi naka-freeze.
So, iniwan kayo sa ere. At bukod na sa pag-iwan sa inyo sa ere, meron pang kaakibat na kaso. Bobo rin eh. So, ito tinan nyo pakita ko sa inyo, no? So, ito yung channel ni Banat Bay. So, hindi na siya masyadong aktibo, hindi na rin po siya ganong ka-agresibo na batikusin si Presidente Bongbong Marcos at saka gumawa ng fake news para kay Kibuloy. Ayun yung channel niyo. O ganun din si Oli. Ganun din si Dada. O, so ano yan, parang walang nangyari? Ganun-ganun lang ba yun? Pagkatapos ninyo manloko, pagkatapos ninyo magkalat ng fake news, pagkatapos ninyo magkalat ng propaganda, pagkatapos ninyo magpagamit at binayaran kayo, pagkatapos nyo lumabag ng batas, ganun lang ba yon? Para sa akin, napaka-unfair nun kasi tayo mga kababayan tayo, na sumusuporta sa presidente, mga law-abiding citizen po tayo. Itong mga hinayupak na to, tingnan nyo naman, lahat na lang ng kriminal, sinuportahan nila. Si Bantag, si Tebes, si Kibuloy. O, sana man lang itong sinabi ni General Torre, ako naniniwala ako, no, na mayroon po tayong kumpiyansa kay General Torre. Di ba? Na ito po, na ipa-file niyang kaso na 200 kaso sa mga taong tumulong kay Kibuloy para itago siya, ako naniniwala ako na magpuproceed ito. At kasama dito yung mga vlogger na mga DDS na tatanga-tanga. Malamang kasama nga doon si Dada. Si Banat Bay, ang alam ko na sa Maynila siya nun eh. Ang alam ko hindi ako sure. Pwede nyo naman i-comment sa baba. So, si Oli, ang alam ko na sa KOJC rin siya nun. Posibleng kasama siya sa kaso. Tapos yung pinakakinainisan kong vlogger na si Pambansang Luyal, si Pambansang Kupal, sigurado kong kasama ko sa kaso yan. Sigurado kong kasama yan. Kasi parang, ito lang, ulitin ko lang, kasi parang napaka-unfair. Tayo, sumusunod tayo sa batas, pinipilit natin na maging responsable sa mga vlog natin, pinipilit natin na huwag gumawa ng hindi tama, samantalang itong mga vlogger na to, ang dami na po nilang ginawang kasalanan. Nagkalat ng peking pulburan video ni Presidente Bongbong Marcos. O di ba? Sila rin yung nagpakalat na patay na rin yung presidente, yung PBBM. Hindi na po mabilang yung ginawa nila kasalanan. So sana man lang sa pagkakataon na to, sana dito na po natin makita na mag-suffer at pagbayaran po nila yung mga ginawa nilang kasalanan. Kasi para sa akin, kasalanan po yung ginawa nila. So yun mga kababayan, so dyan po sa Team Replay, kayo ba naniniwala ba kayo na magpuproceed itong sinabi ni General Torre? Well, kasi ininis ninyo di ba? Di ba? Ininis ninyo si General Torre, di ba? Anong tawag niyo sa kanya? Bobo, tinawag niyo bobo, tinawag niyo tanga. Tinawag niyo pa ang kamukha ni Diwata. Oh, mga bastos talaga kayo eh. So yun nga po yung tanong natin, kayo ba naniniwala ba kayo na magpuproceed itong kaso na to? Or isa na naman itong pananakot? Medyo, kasi kung pananakot lang to, hindi na po sila takot. Sana tuluyan nyo na po ngayon. Di ba? So yun mga kababayan, no? So dyan po, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At dyan po sa Team Replays, syempre, pa-like, pa-subscribe, and syempre, kung hindi naman kalibisan, pwede nyo mag-share itong video po na to. So thank you mga kababayan, pasensya na po sa boses ko. Siguro mga 3 days pa ata itong ganito, no? So thank you mga kasitos, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat, bye-bye.